Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ang ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magpatuloy sa aktual na video, ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, hinaing at opinyon ng ating mga netizen. Kung ako tatanungin, nagbibigay naman talaga ng reward si PRRD. Alam na alam ko yan. Nagbigay siya ng reward sa taong bayan. Isa na dito yung license at passport, ginawa niyang 10 years. Salary increase sa PNP at guro. Safety sa iba't ibang lugar at marami pang iba. Ganyang reward ang binigay niya sa taong bayan. At lahat ng ito ay nakikinabang. Lalo na ang mga mahihirap, kaya mahal na mahal namin si PRRD. Ay salute you, Colonel Grijaldo, isa pang magandang halimbawa ng kapulisan ng Pilipinas, mabuhay ka. May God bless and protect you always. Mabuhay si FPRRD, mabuhay ang Pilipinas. Dapat kumilos na ang ating PNP o ang ating mga kapulisan dahil sobrang mababa na tingin ng mga tauhan ni Tambaluslos sa mga opisyales ng kapulisan. Lumalabas na kaya na kayong mabili, graduate pa man din kayo ng PNPA at PMA. Salute po kay Colonel H. Grijaldo. Kahanga-hanga, ka-sir, di ka nasisilaw sa anuman, inihain sa inyong harapan ng mga buwaka ng ibang mga kawatan ng congressman. Matatag ang inyong prinsipyo, Colonel Grijaldo, salute sa iyo, sir. Tama si former President Rodrigo Roa Duterte. Dapat lang maubos drug lord at drug user. Kawawa yung mga inosente na pinapatay. Paano na mga kinabukasan ng ating mga bata sa susunod na henerasyon? God bless you, Tatay Digong, mabuhay ka. Maliwanag pa sa buwan. Witness ipatawag nyo sa private meeting before the hearing. Tell it to the dogs. The testimony of PNP Colonel is credible. Sarili niya ang witness. Antayan na lang ninyo ang ipapafile na kaso. Pilitin man pabagsakin ang Duterte, ibabangon siya ng mga Filipino na hindi bulag sa katotohanan. Na only PRRD ang nagpapatahimik or nagpatahimik sa buong bansa, nagbigay ng safety sa kababaihan at sa lahat ng mga naglalakad ng solo sa dilim. Duterte pa din. Ganun pala ang ginagawa ng mga quadcom. May pag-uusap muna bago magsalita ang mga resource persons. Aba, based sa panonood ko mula pa noon, madaming resource persons na natakot, ninervyos at naiyak dahil sa sobrang tatapang, naninigaw pa yung mga ibang honorable daw. Tapos kampi-kampi sila kaya halos maiyak at mahimatay dahil tinatakot na makokontempt pag hindi nagsabi ng totoo ang mga resource persons. Di maganda talaga ang mga hearing na yan sa Kongreso. Dapat wag na lang iboto mga yan sa susunod na eleksyon sa 2025. Salute to Sir Colonel Hector Grijaldo. Ilan na lang ang tulad nyo na may respeto sa sarili sa kapwa-pulis na matitino. Respeto sa inyong uniforme at inyong motto to serve and to protect. Si PRRD lang ang may pagmamahal sa Pilipino, PNP, AFP, Navy at iba-ibang sangay ng gobyerno. The best president and solid pa rin sa mga Duterte. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Ating mga kababayan. So may nangyari nga po bang private meeting uh, about dun sa statement nga with Grijaldo? And ano po kaya yung reason, kung meron man, na bakit siya kailangang ipatawag in private? Si Grijaldo po. Nako. Oh. Huwag kayong magturuan. Hindi. Hindi ko nila malaman kung sino sasagot. Natatawa na lang to si, si Mr. Nabasa lang natin. Totoo bang Bold Star dati yan? Tanong lang totoo ho ba? Hindi ko napanood at hindi tayo nanonood nun. Sa mga nanonood dyan, totoo ho bang itong di umano, Bold Star itong? Hindi ito si Abante Pastor yan, pastor kuno yan. Pero yung isa, balita ko, kumakalat sa social media, Bold Star daw dati yan. Di umano Bold Star ho ba yan si Dan Fernandez?
Unang-una talagang there was a incident na talagang pinatawag namin siya. Pero Ayun, umamin ka din. Langya kang bata ka. Ayan sinasabi ko. Merong naging pag-uusap. O sige, mula dyan sa pag-uusap na yan, umpisahan na natin ang mga kasinungalingan. Okay? Sigurado, mahirap po kasing pasinungalingan yun eh. Merong mga abogado, hindi po basta-basta pwede magsinungaling yun. Pagka pinasubpi na ng Senado, yung mga CCTV na kung saan nakatapat doon sa lugar na yan ng Batasang Pambansa, makikita at makikita ho yan. O, umpisahan na natin. Magsinungaling na tayo. Game. because it Mm. was Colonel Garma, as what I'm saying sa mga interview sa akin, that asked na kausapin si Colonel Grijaldo. Kasi si Colonel Grijaldo, according to Colonel Garma, is a friend of her. So, sabi namin, tama-tama, andun si Colonel Grijaldo. So, tawagin na natin. So, it was at the back of the Quadcom. So, nang kinausap namin siya, sabi ko nga kay Chairman Abante, Teka lang teka lang. Anong pakialam nyo dyan sa mga resource person na yan? Kayo, nandyan kayo, kausapin nyo yung mga resource person pagka oras na ng hearing. Hindi yung hindi pa nag-uumpisa, tila bagang, ito, basa lang ng mga nakakapanood, nakakakita sa mga galawan nyo. Tila bagang tinuturuan nyo yung mga resource person bago sumalang. Yan ang problema ho natin dyan, mga kababayan. Kaya bantayan ho natin yung tuwad committee na yan. Marami pa ho silang patutuwadin usapin dyan. natin kasi nga kaibigan daw siya makakapag-confirm ng mga affidavit na ginawa niya doon sa supplemental. So what we did was yung lawyer sinabi namin na pumunta para in the spirit of transparency kasi mahirap naman na kami lang kasi we always see to it na dapat talagang merong kasama. As a matter of fact, yun din ang sinabi ko sa media that prior to the Quadcom hearing, nagkausap kami ni Colonel Garma. And I asked the permission of the chairman to be with me. And he accompanied me para at least transparent talaga yung usapan. Hindi. Bakit nyo kailangan kausapin? Kaya kayo napupulaan eh. Pagka naka-suspended o naka-recess o break yung pagdinig, doon kayo kausap sa mga resource person eh. Hindi ba sila marunong magsalita? Kasi sa sinasabi nyo, walang pressure na nangyayari, walang intimidation na nangyayari. Pero pagka kinakausap nyo kasi, kitang-kita naman kasi yung interest ng tuwad committee na yan. Alam namin kung anong pakay nyo dyan para siraan si dating Pangulo Rodrigo Duterte. At yung legasiya niya, iwasakin. Yun naman ho talaga ang pakay nyo. Magkaamin na tayo dito, tayo mga magplastikan, kasi mga plastic kayo dyan sa tuwad committee eh. No, panigurado, pagkaharap ni si Tatay Digong, goods na goods kayo. Pero pagka nakatalikod, kulang na lang kung pwede nyo siyang ikulong, kayo mismo ikukulong nyo siya. Kung pwede lang ganun ang basa namin sa inyo. Unfortunately, yung sinasabi niyang coercion and harassment, it never happened. Talagang wala Naku. namang coercion na nangyari. And ako, Wala namang coercion. Sabi lang nitong si Abante, pwede ka pang maging general, bata. Tuloy natin. natatandaan ko kasi merong isang tao na naandun sa loob pa eh. Aside from the two witnesses at the two lawyers ni Garma, si chairman saka ako, and then somebody kilala ko sa mukha, hindi ko lang matandaan kung sino na staff yon. So we were discussing yung I think it was number 17 na sinabi ko ito na sabi ni Garma mako-confirm mo daw yung sa reward system. Naku, wala po kaming alam dyan. Wala po akong alam dyan. So, pinoint ko pa yung iba, yung 1999. Tama yung sinasabi niya. Pero yung kinuers namin siya at hinaras namin siya, kasi ang coercion talagang gagamitan mo ng threat eh. Gagamitan mo siya ng force eh. Kung ginamitan natin siya ng force during that time, di ba? There was still a lot of time for him. Hindi pa siya pwedeng gamitan ng force kasi ano pa siya eh. Hindi pa siya na-contempt. Wala pa siya sa kustodiya nyo. Sa bagay, siya eh, nasa servisyo siya, hindi siya basta-basta pwedeng contempt. Ano magagawa nyo? Hindi ko alam yung reward system na yun. Bakit kailangan nyo ipagpilitan sa akin, di ba? To react eh. Unfortunately, hindi niya yung ginawa. At the same time, we cannot do that. Alam mo, it's so unethical for the two of us Wow! not telling, yung sa mga chairman, like si Ace, si
Chairman Acop saka si Congressman Ibig sabihin, yung ano nyo, yung pag-conduct nyo ng hearing dyan sa Tuwad Committee, ano yan, merong etiquette na yung ginagawa nyo na yan, yung talagang disente, kumbaga. Wala kami nakikita kadisentihan sa mga pinagagawa nyo dyan. Pagka hindi nyo nagustuhan yung sagot ng mga resource person, pagka hindi ayon doon sa inyong just stick to the plan, nakukontempt po sila. Tapos kulang na lang, sabihin nyo yung mga gusto nyong marinig dito sa mga resource person. Juano Galing about do sa isyong yon, kung pipilitin namin siyang magsalita, and it will be against sa ating procedure na to vet No. first yung mga magsasalita para at least sigurado tayo. So yun yung tunay na nangyari. But of course, meron din ako sinasabi na issue na yung reason kung bakit niya ginawa yon. Well, yun yung aking analysis dun sa pangyayari. Bakit nila ginagawa to against us? Well, unang-una, demolition yun. Pangalawa, it's an attack against me and, well, against you. Demolition daw. Wala kami kailangan demolish. Walang kailangan. Anong mapapala ni Grijaldo? Dapat manahimik na lang siya kung tutuusin. Kaso mali talaga. Labag sa kanyang prinsipyo, labag sa kanyang mga pinaniniwalaan. Yung gusto yung mangyari dyan sa Tuwad Committee na yan. Anong pakay nyo? Bakit kailangan nyo magpunta doon? Bakit hindi silang dalawa ni Garma mag-usap? Bakit kailangan nyo magpunta ang dalawa nitong si Atras Abante? Anong pakay yung dalawa, di ba? Ganun lang naman ho yun. Kung bahala kayong mag-usap dyan, baka mapupunta dyan, mabahiran pa tong Tuwad Committee na to. Hindi ako magpupunta dyan. Kung gusto mo, Garma, yung abogado mo, pakausap mo kay Grijaldo para walang problema. Hindi kami madamay dyan sa problema na yan. Maging issue pa yan, di ba? Pwede nyo naman sabihin nyo, kaso, gumugusto kasi kayo. Di ba? And most likely, they really wanted to discredit the whole of the Quadcom. And it's quite Wow. unfair, no, to all of the members of the Quadcom, especially the chairman. What happened nang invite namin with our own volition na to talk to Colonel Grijaldo because it was asked by Colonel Garma. And sa amin, yun ang nakita kong naging repercussion ng ginawa namin. But of course, in every betting that we are doing, we always see to it that there are people around. Opo. Sorry, follow up lang sir dun sa sinabi ngo yung nakikita nyo itong ay demolition. Ano rin po yung masasabi nyo na paulit-ulit sinabi ni former President Duterte na subornation of perjury at sabi nga niya maghahain pa siya ng kaso against about this against you po sir. Ano pong masasabi nyo ron at bakit po ba nung meeting wala ring abogado mismo kasi ang nasabi nyo po ang may abogado si Garma but po walang abogado si Grijaldo? Kasi betting process pa lamang yun eh. Alam mo sa Kongreso, inakausap muna namin. And then kapag nalaman namin na pwede nating i-validate yung mga sinasabi niya, Yung pakikipag-usap nyo kay Garma bago siya sumalang nung pangalawang pagdinig dyan sa House of Representatives. Ano napag-usapan nyo? Yung mga abogado nyo ba, binigyan din siya ng sworn affidavit? Kagaya ba ng pag-offer nyo ng sworn affidavit ng kampo nyo dyan sa House at itong si Garma, kay Grijaldo, ganun din maginawa nyo kay Garma? so, that time, wala namang lawyer na dala si Grijaldo during that time eh. Ang may lawyer doon is si Garma. And that's the reason why we asked na kung pwede yung dalawang lawyer pumunta doon para at least transparent yung usapan. Now, kung nagsabi siya na, yes sir, kinokontrol ko po yan, alam ko po yung reward system. And then, bring your lawyer. Yun ang namin, yun ang sistema ng procedure namin sa betting eh. Kasi otherwise, kung una pa lamang, i-coerce na namin siya. Alam namin, babalikan kami niyan. We're not like that. And you have to remember that we have a lot of evidences already. As a matter of fact, yung ating pong sinasabi natin na corroborative, na-corroborate na eh. Actually, hindi naman kay Colonel Garma nagsimula yan eh. Doon sa dalawang PDL na kinorroborate ni Jimmy Fortaleza. Hindi ko na-corroborate. Teka yung dalawang PDL na sinasabi nitong anong pangalan nito, nitong si Dan Fernandez. Sinabi na ni Tatay Digong, yung sinasabi nilang ginawa mong dinuguan, di ba sinabi niya, ba't ko gagawin yung ba't ko tatawagan, di ba?
bumabanat ka na naman. Warden Padilla. Talagang si Boy Saka lamang Google, dumating oo. si Colonel Garma. Saka lang dumating si Commissioner Leonardo. So now, sinasabi ni Garma na eto, meron pang isang kaibigan ako na magko-corroborate doon sa mga sinabi ko. Well, actually, kahit wala siya, hindi nga siya, hindi nga siya pinag-uusapan namin. Kaya nagulat ako nang nandun lang siya, nagsasalita siya against us. Well, script nila yon eh. Bahala sila doon. Well, panindigan niya kung ano magiging repercussion sa kanya. Dahil nga, we will not take that sitting down. Of course, yung kanyang affidavit na kinores, hinaras, and under oath siya, mabigat yun. And we will do something. And this will be collective. I mean, not me, not him, but the whole of the Quadcom. Because the integrity of the Quadcom is at stake here. And we have done nothing wrong. Sir, sorry, yung sa statement lang po ni former President Duterte about subornation of perjury, ano pong masasabi nyo doon na is, he even said na magpa-file siya ng case about this? Well, ako, carry on. We will take action on that. Kung magpapile sila sa amin, then yun ang mga repercussion of the things that we are doing for the Quadcom and for the Filipino people. And if this Wow, is for the the Filipino. way that we need to act on certain things that happen, then we will confront the issue. Next questions from Ina Panganiban Perez of GMA7. Sir, clarification lang. Sinabi niyo, script nila yon. Kanino po? Kung nag-affidavit siya doon, tapos, well, actually, sa totoo lang, kaya ako nasabing script yan. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, during the time of our investigation, yung kay Colonel Andulan, yung sa issue nung namatay si Cesar Perez, na kung saan si Colonel Andulan, siyang humuli kay Councilor Norbin Tamisin ng Los Baños, Laguna. And I'm very particular of that issue. And then suddenly, yung CCTV lumabas. Nakita natin na wala naman si Norbin Tamisin doon. And sniper yung tumira kay Mayor Cesar Perez. Si Colonel Andulan from Batangas, siyang humuli kay Norbin Tamisin. So, when I was asking the Colonel Andulan about ano yung relationship mo kay Gerald Bato, sinabi niya na na-assign siya doon sa PNPA. At doon sa PNPA, during that time, yung anak ni Gerald Bato was in school, first year as plebo. So, yun ang sinabi ko, yun ang relasyon mo. And then suddenly, yung issue. Binanata na niya ako, and ako, nag-simmer down ako noon. Hindi naman ako masyado sumagot. Sabi ko kasi, hindi naman ako, kasi siya nga yung nag-mention ng babysitter, nagbe-babysit daw yung anak ko, gano'n-gano'n. Pero yung anak niya, hindi niya hayaan mag-babysit. And of course, ako, nasaktan ako doon. Kaya sabi ko, wala akong minimension na nagbe-babysit yung anak mo. I don't want to demean the position of the men in uniform. But sa kanya mismo, sabi ko, wag sanang gano'n. Tapos hindi na ako masyadong sumagot doon. Sabi ko, pag nagkausap kami ni General Bato, magkakausap kami ng maayos. But unfortunately, ito yung lumabas. Diba? Si Grijaldo lumabas doon, may affidavit. Hindi naman siya yung pinag-uusapan natin dito sa Quadcom. Then suddenly, siya yung naging Ang problema, hindi nyo pinapunta yung mga pinag-uusapan dyan sa Quadcom. Di ba? Biglang sinipon itong si, ano pangalan ito? Itong si Leonardo. Ito naman si Garma, biglang nagpa-check up. Di ba? Pero kung pinadalo nyo, pinilit nyo, kasi para magkaalaman na ika nga eh. Di ba, hindi gusto nyo nga magkaharap-harap itong mga to. Sa Senado na lang magkaharap-harap kasi hindi ginawa ng paraan. Mantakin nyo, yung Tuwad Committee, hindi man rin-applyan yung Blue Ribbon Secretary nung hinihingi yung address nitong si Kerwin Espinosa. Talaga meron silang, yung tipong, dito lang tayo magsasalita. Dahil pagdating doon, sigurado, wasak mga argumento natin. focal person doon sa kanila. So, I think there is a correlation about this. Sir, clarification po ulit. Are you saying it's a script of Colonel Grijaldo and Senator Bato? Yes, parang yun ang kanilang narration sa mga pangyayari dito. At dinala nila sa Senado si Grijaldo.
Sabi nga ng isang press sa akin kanina, sino ba yung Grijaldo? Sabi ko, yan yung kaibigan ni Garma na isinama niya dun sa meeting namin na kung saan nabago na yung narration ni Colonel Garma nang dumating si Colonel Grijaldo. And that, I think we have to investigate why si Colonel Grijaldo na dumating sa meeting namin with Chairman Ace Barbers, hindi na niya na-reveal yung katotohanan. And then, yun na nga, doon na nag-boils down yun, imbisigahan na namin si Chairman Garma, si GM Garma. Opo. Sir, sabi po ninyo, the Quadcom will not take this sitting down. May legal action po ba kayong binabalak? And kung meron po, sino po yung kakasuhan nyo and ano pong kaso? So we haven't talked about it yet, no? But ako, sa akin, kami ni Chair, actually ngayon lang kami nagkita ni Chairman Abante. But of course, parang hindi naman tama kung we will take this sitting down, no? We need to ferret out the deeper reason why this happened, that somebody will take his oath doon sa Senado and telling lies against the Quadcom. Hindi naman ako lamang ang tinira dito, but the whole of the committee. And it is incumbent upon. Hindi, kayo lang dalawa nakipag-usap eh. At hindi naman napag-usapan sa committee yung mga isiniwalat niya eh. Nandun sa labas ng committee, kaya kayo lang dalawa nitong si Atras Abante ang may issue dito, sir. Wala akong kinalaman yung Tuwad Committee dyan sa mga pinagsasabi niyang ni Grijaldo. The leadership of the Quadcom and the House as well to take action on this. Because I think he is under preventive suspension eh. If I'm not mistaken, because involved siya dun sa pagkamatay ni Barayuga, he is under preventive suspension. Kung he is under preventive suspension, somehow you can relate that he's doing this because yun na nga, trying to get even with us. So sana wag sa ganun. Wag sa ganun pamamaraan. We are all well, I believe that we are in the democratic way of our government, and okay lang yan. Basta harapin na lang namin yan kung ano mangyayari. And we will talk about it. Opo. Sir, babasahin ko lang po yung patanong ng office, although this was already mentioned kanina by Kong Abante. Ano ang mga gagawin sa mga pinagsasabi ni former President Duterte? Ano ang pwedeng ikaso? Makakatulong ba ito sa ICC? And I will add my own question. Kasi, di ba, dati nag-turn over kayo sa OSG ng documents for civil proceedings. May gagawin din po ba kayong ganong action in relation naman po sa criminal cases na connected po doon sa testimony ni President Duterte sa Senate? Well, nabanggit ko na, binanggit ko yung Republic Act number 9551, no? Na entitled noon, the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and other crimes against humanity. Hindi kami ang magdidemanda eh. I mean, sa amin po, sa Quadcom sinabi namin po ulit-ulit we just want justice to be done. Bilang chairman ng Committee on Human Rights, we just want justice to be done. Now, naniniwala naman kami sa war on drugs Pinapaniwalaan namin yan Ayaw namin ng drugs sa Pilipinas Ayaw natin manatili ang mga drug laws sa Pilipinas. Pero, Ayun. Napapaso na kasi sila kasi nakakatanggap ng napakatinding simpatsya itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nangyayari na to. Mas nakikisimpatsya yung ating mga kababayan kay Tatay Digong kaysa dito sa mga aso ni Tambaluslos na to. was it necessary to kill more than 20,000 people para lang ma-stop yung drugs sa ating bansa? No. Meron sa tinabi na collateral damage. Collateral damage ba yung napatay na 3-year-old? Napatay na 9-year-old? Collateral damage ba si Kian Alejandro? O sinasabi nila, ilan ba ang napatay na Walang sinabing ganun si Tatay Digong. Itong matanda talaga na to, kung ano-ano linalabas ang bunganga niya. Walang ganun sinabi si Tatay Digong kahapon. Wala siya sinabing collateral damage. Sa kahit, ang sinasabi ho natin dito, sa kahit na ano pang issue yan, sa ayaw sa gusto natin, merong ganong problema, merong collateral damage. Ngayon, doon sa issue ng ipinagbabawal na droga,
ng mga drug lords. Ilan ba? Oo, sa data na kinuha namin sa Philippine National Police, wala pang 100 eh. Teka lang ha, singitan lang ho natin itong si Atras Abante. Kasi ano daw, collateral damage. Wala hong ganon. Yung mga pulis na nakadisgrasya dyan sa mga tinutukoy nyo ho na yan, nakakulong, wala ho sa serbisyo. Kasi meron hong irregularidad sa ginawa nilang trabaho. Okay? Merong irregularidad. Ngayon, sinabi ni Tatay Digong, gawin nyo lang ang tama. In line of duty, pagka ginawa nyo yung tama, babakapan ko kayo. Pero pagkakapalpakan yung ginawa nyo, pasisyan tayo dyan. Collateral damage. Isa lang ang collateral damage dito. Alam mo kung ano yon, Abante. Yung ano nyo, yung MOOE nyo, yung maintenance and other operating expenses na liquidation by certification. Yun ang collateral damage. Ano napatay ng mga drug pushers? Tanong ko lang, yung mga suot mong yan, paano mo binili? Tatanong tayo ha. May resibo ba yung mga damit mo na yan? Baka pagalitan ka ng asawa mo pagka hindi mo rin isibuhan yan. Drug pushers na mga talagang mahihirap. More than 7,000. Ilan ba napatay ng mga drug users na dapat hindi patayin? Dapat rehabilitate. 440 people. Ngayon, yung ba collateral damage ba yun? Yung ba yung sinasabi ni Senator Bato na shit happens? Yung ba shit happens lang ba yun? May pambihira naman buhay ito. Ano ba ibig sabihin ng shit? Baka hindi niya alam ibig sabihin ng shit sa American expression. Mura yun eh. Di ba? Shit happens. Ganun lang ba yun? See that? So, ibig sabihin, kung walang accountable dito, ano mangyayari? Di ba? Amin. Merong accountable. Itong matanda na to, oo, parang walang ano talaga. May accountable. Di ba nga nakakulong ho yung mga pulis na trumabaho dyan sa mga tinutukoy nyo na yan? Merong accountable. Batas dito. Oo. Para makapagpagawa kami ng mga batas na hindi na maaaring mangyari pa ang extra judicial killings. Nag-file na nga kami ng unang-unang bill tungkol dyan na making extra judicial killings a heinous crime. Yun na yung aming pinail eh. Oo. Kaya bahala na po yung mga agencies po natin na mag-imbestiga. Dahil kami po, in aid of legislation yan. Sinabi ko na rin po, in aid of prosecution. Bakit po? We're not the one prosecuting. But we are telling the prosecutors, we are telling DOJ, yan na. Naimbestiga na kami. Alam niyo na kung sino may kasalanan. Kayo na ang bahala mag-prosecute. Sapagkat kami, ito lang ang maaari namin gawin. Ang maganda din doon sa briefly lang ang maganda sa nagiging investigation natin, na-expedite po natin yung pagpapile ng mga cases ng ating pong executive department. Like for example, kung sa preservation assets na we recommended na ma-preserve yung mga corporations like yung Empire 999, yung mga ganon, siyam yan. Na ngayon po, nag-issue na si Secretary Lucas Bersamin. And we are so happy that all the evidences that we have gathered have been submitted to them for their perusal. At nagkaroon po tayo ng positive reaction. Maraming salamat po. Sir, dun sa issue ng criminal cases, gagawin niyo rin yun? Mag-turn over din kayo ng documents? Oh yes, pag hiniling po ng DOJ that we can turn over the documents, we will do it. Anyway, sinabi ko na rin naman na DOJ is always watching the Quadcom. At talagang public naman lahat ng mga dokumentong ito. So they could be able to get that. Dahil kami naman, we cannot even prosecute eh. So talagang in aid of legislation lamang kami. So, commentatory lang kami. Para sabihin namin sa DOJ, itong lahat ng mga documents, kayo na bahala rito. What are you going to do about this? Sa maganda nangyari doon, nagkaroon ng para sa liaison officer dito. And lahat ng ginagawa namin, directly, immediately are being taken action. Kaya lahat na expedite. Ito talaga ang katotohanan. Ito, para sa malaman po ng taong bayan. Ano yung katotohanan? Willful killing affected thousands of civilians. Ang sabi nga po ng ICC, ang estimate ng napatay from 12,000 to 30,000 deaths between July 20. Gawin mo pang 60,000, wala kaming pakialam. Gawin mo nga 100,000, wala kaming pakialam. Real talk wala ko tayong pakialam. Bakit? Kung ayaw nyong madama yung pangalan nyo dyan, umalis kayo. Ganun lang ho kasimple yan. Ang taong bayan ngayong mga panahon na to, sawa na ho dyan sa kriminalidad na yan na galing sa ipinagbabawal na pulburon. Ngayon, kung
nakikisimpatya kayo dito sa mga pumlakda na mga durugista at mga tulak na to, eh, wala ho talaga kayong matatanggap na simpatya galing sa sambayan ng Pilipino. Wala ko kayong pakialam. Ngayon, kita nyo naman ho. Lalakas ng loob ng mga, ngayon, mga bangag kasi pakalat-kalat. Itong mga kagaya ni Abante, pinagtatanggol ho sila. Yung human rights daw ho ng mga pakalat-kalat sa daan. Yung mga nanggugulo sa karsada. Human rights daw ho ng mga yon. O paano naman yung mga ordinaryong Pilipinong naglalakad pagkagabi? Kumusta naman yung mga anak at mga asawa namin? Walang human rights yung mga yon, ganon? Ikaw naman, sir, wag ganon. 2016 and March 2019 alone. O sabihin na natin na maraming napatay na mga drug pushers. Sabihin na natin. Yeah, tulak mo yan, push mo yan. Na drug lords. O, ilan pa napatay na drug lords? Okay. Si Kerwin Espinosa, na sinasabi po ng PIDEA na drug lord, nakakawala pa ngayon eh. Oo. Okay. Nakakapagtaka. O paano hindi makakawala? Kailangan niya mag-testify dyan sa Tuwad Committee. Kaya nakakawala yan si Kerwin Espinosa. Eh, kailangan niyang tumakbo ng pagka-mayor at mag-testify dyan sa Tuwad Committee. Yung former administration, lahat dismiss ang kaso eh. Ni Kerwin Espinosa. Paanong hindi madidismiss? Paano pagka hindi na-dismiss yun, edi humina yung mga argumento nyo. Kuha nyo po mga kababayan, pagka yung mga kaso ng mga high-profile individual na napakulong ng dating administrasyon, mapahanggang sa ngayon, nakalaya nakakulong itong mga to, di mahihina ang argumento nitong mga to, kaya kailangan nila makalaya para umayon doon sa naratibo ng Tuwad Committee. Yun. Ginagawa nyo naman bobo yung mga nakikinig sa inyo. Ang tanong ko, bakit? Sinabi Bakit? PIDEA, Kasi yun ang hanggang kailangan. ngayon, nasa drug list pa ang pangalan ni Kerwin bilang drug lord. Ba't pa siya nakakawala? Talagang drug Ewan lord ko sa inyo, siya. eh. Hulihin na siya. Bakit andun siya nakakawala? Napatay ba? Hindi. Sinong napapatay? Yung mga mahihirap na mga tao na ang sabi po ng iba, kaya kami naging drug pusher, pulis din ang nagbibigay ng drugs sa amin. Nakausap. Sino nagsabi nun? Di dapat pinatawag mo sa Tuwadcom. Meron ka na palang narinig ng ganon, dapat pinatawag mo na sa Tuwadcom. Ito naman si Advante, pabida ka ng pabida, puro falsifikado naman yung mga... ano naman to si Kung isang tao. Ang sabi niya sa akin, sa akin ganito karamihan po daw ng mga drug pushers, pulis ang nagbibigay ng drugs. Di patawag nyo yung nagsabi sa inyo, tapos pakasuhan nyo yung pulis. Grabe, ngayon binabanatan nyo na yung mga pulis. Parang gine-generalize mo na. Ang dating gine-generalize mo na, Brad, yung mga pulis, ang daming matitinong pulis. Kaya hindi tayo magtataka kung yung ibang pulis na nag-testify dyan, ilalabas din nila yung mga kahalintulad na experience nitong si Police Colonel Grijaldo dyan sa experience nila dyan sa Tuwad Committee. Di tayo magtataka sa totoo lang. Ano pong ibig sabihin nun? Di ba? Alam natin na sinabi ng ating Pangulo na ako na lang, akong responsable. Huwag niyong pagbintangan ng mga kapulisan ko. Ba't niya minumura yung mga pulis? Kailangan murahin Di ba ito naman si Abante, para namang kinukuha mo yung style ni Tatay Digong. Hindi ka naman kasi pwede sa ganun, Brad. Sinabi ni Tatay Digong, pagka nasa tama kayo, all the way susuportahan ko kayo. Pero, pagka kayo pumasok sa illegal, talagang mamumura kayo kay Tatay Digong. Ikaw din dapat kang murahin na Trasabante. Medyo may galang pa ako ng konti sa'yo, pero kayo na lang kung magmura sa kanya, ako di ko siya mamura Ba't pinabayaan niya? Sino ba nag-utos na patayin? Shoot them dead. Sino ba nagsabi nun? Siyempre na-involved din ang mga kapulisan natin. O yun naman pala ang sabi ng leader natin. Commander-in-chief pa natin yan. Bakit hindi? Kung yan illegalista, kriminal, nagtutulak ng ipinagbabawal ng droga, isa pang pakakainin yan. Mga kababayan, ito kasi inaabot ho natin yung pinanggagalingan ni Tatay Digong. Alam ho niya na hindi magiging maunlad ang isang bansa pagka maraming pakalat-kalat na masasamang loob sa karye. Ngayon, itong si Abante, wag tutumba yung mga yan. Dapat, hayaan mong maunahan yung mga pulis natin. Karahin na natin to. May reward pa. So, ang tinatanong ko, anong may reward pa? ng drug pusher na yun lang ang kanyang trabaho? Gigil na ka, sir, Palong-palo ka ngayong umaga,
Tingin ko kagabi mo pa gusto sabihin yung mga yan. Hirap na tao ito na kumikita sa drugs para makakain sila. Anong pagkakaiba niyan? Sa pulis na pumapatay din ng drug pusher upang magkaroon ng pera. Anong pagkakaiba? Wala pagkakaiba eh. Yun, tapos na. Sabay tawanan tong mga unggoy na kanantoka, oo. Ano, sabi siguro sa mga pres, nadala kayo dun sa drama ko, no? Ganyan din ginagawa ko sa kongregasyon ko, no? Nakikipagbulahan ako, ganyan, di ba? Sabay tawa nitong si Lolo, eh. Hello po, Kongs. May we get your reaction po dun sa confirmation or admission po ni Pangulong Digong na meron po mga death squad, tapos pinagtuturukan niyo po yung pa niya po yung mga retired generals na kasama yung mga yan. Just your reaction po. Well, katulad ng sinabi kanina ni Chairman Abante, no? Merong tayong batas, Republic Act 9851. Doon sa 9851 kasi, kinaklaro doon yung defining and yung mga penalizing. Yung mga acts against international humanitarian law, genocide, saka yung crimes against humanity. At doon, meron din yung jurisdiction, tapos yung mga local courts natin ang mag-take over, will take cognizance on that. Ano? At doon sa mga sinabi ng dating nating Pangulo, admitting, yung kitang-kita naman, klaro naman, di ba? I think, alam mo, hindi ko alam kung, well, alam natin, si Presidente mahilig siya mag-joke. Sometimes hindi na natin alam kung ano yung katotohanan, kung ano yung mga jokes, ano yung tipong pinasasakay lang tayo. But being a former president and a president, I think it is incumbent upon the highest elected official to set the tone of being the top leader of the country. And sa puntong yung medyo nag-fail tayo. Ngayon yung mga tinura niya doon, this time, there must be responsible and he must be responsible for it. And accordingly, pag binasa mo yung Section 8 ng Republic Act 9851, lumalabas din yung command responsibility ng mga superior. And him, being the superior of the land during his incumbency, he will take responsibility on Section 8 of Republic Act 9851. So, even yung binabanggit ni Chairman Abante about sa 1951, nung binasa ko rin kanina, nakalagay doon sa Section 15 that international laws and other laws will be the source of the courts under the jurisdiction of this country. So, ibig sabihin, pati yung mga Genocide Convention, yung Geneva Convention, and also the Hague Convention, and at yung convention doon sa rights of the children, nakapol under this. Kaya I think we need to use this Republic Act 1951 by the Department of Justice. Naman, kung sagutin ko yan, ako'y nagpapasalamat sa ating former president na at least naging honest siya. Inamin niya kasi tinanong namin si Colonel Patay, wala raw DDS eh. O ngayon, yung dating Pangulo na nagsabi, meron. Nung mayor pa siya, meron. Eh, nung Pangulo na siya, hindi pwedeng sabihin wala na yun. Isa ho itong si Atras Abante doon sa mga pinasakay ni Tatay Digong kahapon sa kanyang biyahe. Ay, nasakay siya, oh. And that is binding on him. Yung kanyang admission in the Senate hearing. Oh. Sa akin po, yung sinabi ko nga sa aking statement kanina, that to shocking normalization of brutality. Sana po nakita po ng ating mga kababayan ito. Ito ba ang nais natin? Gustong-gusto ng mga kababayan natin yung mga sinasabi ni Tatay Digong. Ang dami hong nakamiss dun sa mga ganong klase litanya. Yung tipong yung tinatako niya, yung mga illegalista, pero dyan sa pagdinig nyo, binibaby yung mga kriminal. Pinagsasalita, ginagawang resource person. Kaya nung nakita si Tatay Digong kahapon sa television, no, kung saan sa social media, tuwang-tuwa ho yung mga kababayan natin. Kasi tinatakot na naman yung mga illegalista pagka ako nanalo, pagka ako naluluklok dyan sa Davao, magsialis na kayo, uubusin ko kayo. Pero kayo nang ginagawa niya, kawawa naman si Kerwin, kawawa naman yung si Mabilog, yung mga PDLs na hindi nabayaran. Yun ang mga pinagtatanggol nila dyan. Na maging katulad po tayo ng Mexico? Maging katulad po tayo ng Magiging katulad tayo ng Mexico, ng iba't ibang mga bansa, Colombia, pagka nagpatuloy itong kalakaran ng illegal na droga dito sa ating bansa. Real talk. Colombia na sinusuportahan ng taong bayan yung mga drug lords sapagkat nagbibigay ng mga pera sa mga tao. Oh, Ganun po ba nais natin? hindi. Walang ganon.
Ay, saan mo na naman napulot yan? Ikaw tanda ka, sobra ka na sa kaka-Netflix mo, tigilan mo yan ha. Ang sambayan ng Pilipino galit na galit sa illegal na mapulburon. Walang ganong istorya, ikaw gumagawa ka na naman ng gimmick mo eh. Hindi tayo magiging ganon. Ang sambayan ng Pilipino ang nagluklok kay dating Pangulo Rodrigo Duterte dahil ayaw ko nila ng ipinagbabawal na droga. Kaya yung ano mo na yan, tigilan mo kaka-Netflix mo pag may free time ka ha. Abante ha. Musobra ka sa Netflix kung ano-ano pinapanood mo. Sana wag na po. Tigilan na po natin itong extra judicial killings na ito. Tigilan na po natin yung salitang pagpatay. Ibig sabihin, kahit na Senator Bato, sinabi niya, nagbibiro lamang ang Pangulo. Aba, masamang biro yun ha. Yung papatay ka. Kung biro lang yun, masamang biro yun. Kung halimbawa, sabihin ko sa'yo, Hindi masamang biro yun. Tamang biro lang yun. Kunyari, gugurgurin mga kriminal, mga kidnapper, mga hold up. Okay lang yun, wala problema yun. Kung ano man pinagdadaanan mo sa buhay, Brad, huwag kang gagawa ng masama. Dahil yung inahawakan mo, yung mga kinukuhanan mo ng kung ano-ano, meron din karapatan yung mga yan. At yan dapat tayong ipagtanggol ng Estado, hindi yung mga gumagawa ng illegal. Talagang si Abante, di ko malaman pag naririnig ko nagsasalita itong mama na to. Susunod na lalabas sa bibig niya, sigurado puro kasinungalingan na. patayin kita. Tapos mamaya sabihin ko, nagbibiro lang ako. Okay lang yun. Ikaw naman, Diba? Natakot ka na. Natatakot ka ba? Ang tanong, natatakot ka? Baka pati ikaw natatakot ka din sa mga babala ni Tatay Diggs. Baka ano ka din, ha? Binibiro lang kita. Natakot na ako eh. Traumatic na ako eh. Tapos sasabihin mo, binibiro lang kita. Ganun po ang ibig sabihin niya. Thank you. Next question is from Earl Topias from IBC 30. Last question, Congressman, ha? good afternoon po. Earl po from IBC. Kung Benny, nasabi nyo kanina, balikan ko lang, sa halip na parang maging in sake of the truth, parang naging pagbabago ng katotohanan yung mga testimonya ng dating Pangulo, sir. Yun na din po ba yung treatment nyo doon sa nangyari, sir, na a-admit niya na meron niyang death squad, tapos mamaya i-retract niya ulit pag nilino ng mga senador. Also, sir, dito sa pagdinig kasi sa Quadcom, sinisentro nyo, nakita ng publiko na sinisentro sa yung mga EJK victims as biktima, pero sa Pangulo sila ay collateral damages, sir. Sa akin, palagay ko hindi niya na masasabi yung nasa under oath siya, no? Nabiro ito eh. Sinabi niya na meron DDS. Sinabi na collateral damage ito. So, let us talk on the extent of the collateral damage. Ilan po ba ang napatay? Ito ilan po ba ang napatay ng mga bata? Napatay na walang kasalanan. Napatay na hindi drug pushers. Ilan po ba yan? Napatay na mga drug users lamang. Ilan po ba yan? Sabihin natin, nanlaban po yung mga yan. Ang dami niyong hinahanap-hanap dyan sa Quadcom. Bakit, kung gusto mo palang malaman niya, bakit hindi yan yung unahin niyo? Dami niyong pinag-usapan eh. Nanlaban, ang sabi nila. Oh. Well, nasaan po yung weapon ng mga nanlaban? We'd like, meron kang, yung arsenal ba ng Pilipinas? Yung crime lab ng Philippine National Police. Kung 6,000 ang nanlaban, dapat sa crime lab, meron 6,000 ng mga weapons. So yung script ni Risa Hontiveros, yun na rin ang script mo ngayon. Bakit Ayos. pinatay ng laban? Ano, nakipagsuntukan lang ba yung mga yan? Meron mga weapon yan. Nasaan po yung mga weapons? Yun po ang ipakita nila. Sige po. Follow up na lang sa akin. Kung then, Kawawa kung may naman ho yung mga maayos pulis naman natin pala dito. na pag-uusap between some Quadcom chairs and Grijaldo, tapos doon niya sinabi yung katotohanan, and then under oath sa Senate, bigla siyang bumaliktad, blatantly lying. What do we make of this, sir? Paano natin Anak ng to, blatantly lying. Palakpakan ho natin yung mga reporter dyan sa House of Representatives. Di ko lang nakikita mukha mo, sir eh. Kung makikita ko lang mukha mo, ipapakaladkad din kita kay Tatay Digong. Well, pupunta naman siya dito sa next hearing eh. So we will be asking him a lot of questions, no? And most likely we will be dealing also with the yung kay Gerald Barayugan, no? Kasi hindi pa kami nakaka-focus doon. That's the reason why he was being invited. Kasi once na may nagtatanong ng mga members, ang pinag-uusapan yung kay Gerald Barayuga, he'll be present kasi siya ang chief of police. But yun na nga, na-involve yun. So ito na yung pumasok. So treat natin yun as siguro. Ako naman kasi sa akin, actually, wala sa akin. Wala naman sa atin yung pinagtatawanan na nga lang namin na ano ba naman to. Wala na silang maibato sa Quadcom na para bang they're trying to make a story. Now, ngayon, kung i-consider nila as truthful talaga yon at maninindigan siya sa susunod na hearing na talagang totoo yung mga sinabi niya, then we will take the consequences of that. Kasi we will not take that sitting down. And we'll be giving him another chance na sa susunod na hearing, he tell us his story. Ako, I'm pretty sure there's a story behind it. And iba rin sana kung di namin siya nakausap eh. Nung bago mag-testify si Colonel Garma. He was there. He was there and he was not even been invited. Nagulat na lamang ako nandun siya. At hindi ko siya kilala.
Sabi ko, sino yan? Eh, ano yan? Tao yan, General ba? Ganun ba? Sige. So, we will try to see it. So, kung idagdag, may nababanggit. Ano pa lang ho, na- hindi pa nag-uumpisa yung susunod na Tuadcom eh. Ini-intimidate na nila itong si Grialdo eh. Marami kaming itatanong sa kanya. Wala pa, hindi pa nag-uumpisa. Ito si Dan Fernandez, ano na ho siya eh, yung alam na niya kung ano ang sasapitin nitong si Grijaldo. Malamang sa malamang makukontempt yan. Inappropriate ang aming pagtawag sa kanya. Sabi ko, appropriate. Dapat sabihin na lang ni Grijaldo, I invoke my right na lang siya, di ba? Huwag na siya magsalita. Kung gusto niyo akong contempt niyo ako, pero hindi babawi yung sinabi ko sa Senado. Contempt niyo na ako. Willing na ako, may dala na nga akong gamit. Dapat ganun na lang siya, di ba? Number one, human rights. Binibigyan mo ng karapatan yung tao. Hindi naman siya namin pinilit ipatawag eh. Pinatawag namin siya sapagkat nais niya na ipatawag siya. Sapagkat si Colonel Garma, sinabi niya, classmate ko to. Kaibigan ko, classmate ko. Ito lang ang kaibigan ko, classmate. So, it is to talk to him para malaman sa kanya. Ito hindi ko alam kung taktika yung ginawa niya eh. No? Pero ito yun siya ang chief of police sa Mandaluyong. Napatay si General Barayuga. Nasaan ang report? Wala. Walang report. Walang police report. Siya ang chief of police ng Mandaluyong. Walang police report. Anong ibig sabihin ito? Ang sabi ni Colonel Garma, marami siyang alam. Anong ginawa niya? Yung mismong kaibigan niya at classmate niya, nilaglag niya. Yun ang problema doon. Hindi ba? Actually, sinabi nga niya doon sa hindi naman daw niya kaibigan. Parang ang pagkakasabi niya, classmate lang ako. Parang natatandaan ko yung sabi niya, classmate lang ako, wala ko alam dyan. Mga ganon. So, ako nung marinig ko yun, sabi ko, sa sarili ko, wala to. So, the betting stopped. Sabi ko ganon. So, ako, I went out. Tapos si Benny, sumunod na rin. So, yun yung story doon. So, I hope lumiwanag yung kanyang kaisipan. Kasi nga, wala naman siya sa story doon sa buong concept na inimbestigahan namin Doon lang siya sa isang peripheral issue, yung kay Barayuga. Di ba? Doon lang siya nakasama. Nagugulat kami at nakikisaw siya sa isang bagay na hindi naman siya involved. Kongs, last from me. Kong Benny, dun sa pagdinig, nami-mention ng dating Pangulo yung termination, yung tutudasin kita, na-mention niya as viable option yung pagpatay straightforward as form of eradicating drugs or other criminal act. Pero bilang chairman po ng Committee on Human Rights, ano pong weight na ninormalize supposedly ng Pangulo yung ganong approach? So, unang-una, again, salamat at binanggit niya yan. No? Salamat, gano'n ang attitude niya. Triple, kung gano'n po ang utak ng isang leader ng bansa, kawawa ang buong bansa. Hindi, pagka ganun ang utak ng isang leader, palakpakan ng buong bansa. Di ba? Masaya sa bayan ng Pilipino. Kasi takot yung mga iligalista, yung mga kriminal. Pero yung utak ng leader, kagaya nyo, nagbibiba yung mga iligalista. Luka, binanggit din ni Tony Del Giorno. Nabanggit po namin yan sa Quadcom yung neutralize, di ba? Yung neutralize, negation, na ang sinasabi, kill. Kahit po si Canes Pinedo, sinabi niya, kill din yun Kahit na po ang PIDEA, sinabi nila, kill din ang ibig sabihin nun Tinignan ko yung Webster's Dictionary, ano nakalagay? Kill din ang nakalagay doon. Tapos, binanggit ni Senator Bato, hindi naman po sa aming rule, kill yan. Arrest. Ba't hindi arrest ang tawag? Bakit neutralize? Sana i-arrest ang tawag sapagkat dapat lang arrestuhin. Due process Di ba? Kahit suspect yan, nakalagay sa ating konstitusyon. A suspect is not guilty, di ba? Is innocent. Unless... Hindi ka abogado, huwag kang bibida ng ganyan. Mula ngayon, wag, sa mga pulis, ayaan yung bumunot, ha? Huwag kayong papalag, magagalit itong si Abante. proven guilty. Alam po ng taong bayan yan So, Baklasyo. arrestuhin natin. I-korte natin ito. Paano? Ikulong natin kung Paano aarestuhin kung lumalaban nga? Mga praning yan Palibasa, di ka naman naging pulis. Nandun ka lang sa likod ng pulpito mo. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ng mga pulis. Nandun ka lang, alam kung binibida mo, pastor ka o bishop ka, di ba? Hindi na tayo pupunta doon. Pero yung trabaho ng pulis, isang iglap lang, pwede silang maunahan. Kung maunahan nila itong mga kriminal na to, mas okay ho sa atin yun. kung kinakailangan. Pero sasabihin niyo sa akin, arrest? Pinapatay na agad Yun po ang question dyan, mga kaibigan. Dagdag lang kasi when he was the president of this country,
akala natin yung mga sinasabi niya papatayin, ikaw mayor, ganyan, Jen Mabilo, magtago ka na sa pinanggalingan mo. Akala natin lahat yun mga jokes. Alam natin na may samang joke yung sinasabi ng presidente. Nasanay na tayo doon eh. Then suddenly nakita natin yung mga patayan. So balitang, uy, mayroong patayan. Uy, may balitang bayaran. Kasi nagsalita rin si Senator Bato, saka si Senator Bongo na may bayaran, and even the president, the former president. Then suddenly, nung natapos ang kanilang administrasyon, nag-iimbestiga kami sa public order and safety. Nakikita namin yung mga pulis, yung mga peke, mga bypass operation.